Sinampula ng Police Regional Office 7 of Row 7 ang dalawang individual na umano'y nagpakalat ng fake news sa social media. Ito ay matapos silang sampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay Police Regional Office Director, Police Brigadier General Red Maranan, kaugnay ito sa ipinakalat na video ng Sinulog Grand Procession, subalit pinalabas na protest rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan congratulations sa mga nadampot. Okay? Yung mga nadampot dyan, congratulations po sa inyong lahat. At yung mga dadamputin pa, congratulations in advance. Okay? Deserve nyo yan, deserve nyo. Okay? Ito may dinampot na po na dalawang individual na mga nagpapakalat ng fake news. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample. Yung ginawa nitong dinampot. Merong isang video na maraming tao. Okay? Tapos, edit niya yung video na yan. Lalagyan niya ng audio na may sumisigaw na Duterte! 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 Kaya po sila dinampot. Yan, yung napala. Nagsisimula na po. No? Yung ating kapulisan na hanapin itong mga to. NBI, ganun din. 'Di ba? Kasi sobra na. Sobra na yung ka-fake newsan. Simula nung naupo yang digong na yan, at naging Vice President yang Sara na yan, okay? Dumami po ang fake news sa Pilipinas. 'Di ba? Ang mga dilawan, hindi naman gumagawa ng fake news. PBBM supporter, hindi naman. 'Di ba? Pero itong mga Duterte na to, yan, dinampot. So, yan po yung isa sa pag-uusapan natin ngayon. And syempre, itong sundalong hilaw na to, nakutong lupang sundalo na to, na isa sa bibigyan natin na reaksyon ngayon. Kasi, ang isa nating kasamahan na PBBM supporter ay pinagbantaan po yung buhay. Okay? Pinagbantaan po nitong kutong lupang sundalo na to. Okay? Syempre, bago tayo magtuloy-tuloy dyan, mga pre, ayan meron po tayong meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. At syempre, mga pre, meron po tayong Timberador. Ayan sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. So, eto na. Bigyan muna natin ang reaksyon nitong kutong lupang sundalo na to. Okay? Na pinagbantaan yung ating kasamahan na PBBM supporter. Diba? Minisage po siya. Pinagbantaan. Sundalong hilaw kang puki ng ina mo ka. Eto, babasahin po natin, mga pre. May mensahe dito Pinasa po sa akin to, ditong kaibigan nating PBBM supporter, no? At eto po. Yan. Ang pangalan ng kanyang TikTok ay Dong. Anong sabi niya dito? Putang ina, ayusin mo yang buhay mo. Huyo, makabalik lang mga Duterte, unahin talaga kita. Tandaan mo yan. Tapos sabi naman ng PBBM supporter, matakot na ba ako? Sabihin mo lang para naman lumigaya ka. O di ba napaka-humble ng comment ng ating pag mga PBBM supporter po o mga loyalista, hindi po tinatapatan yung kanilang pagbabanta. 'Di ba? Hindi po tinatapatan. Bagkus humble pa nga 'di ba? O yan po. Sundalong hilaw. Uulitin ko, basahin ko po. Putang ina, ayusin mo yang buhay mo. Huyo. Makabalik lang mga Duterte, unahin talaga kita. Tandaan mo yan. So, ibig sabihin, kapag nakabalik sa mga Duterte, kasi syempre, si Sara Duterte yung future president nila pag naging presidente si Sara Duterte, uunahin niya itong PBBM supporter, papatayin niya. 'Di ba? Alangan namang ikis niya. Papatayin niya talaga. Yun yung sinabi niya dyan. Alam mo, puki ng ina mo kang hayop ka. Tarantado ka. Pakita ka lang sa akin, alam mo yung tatay mo, puki ng ina ng tatay mong hayop ka, nanay mo, pag umpugin ko kayong tatlo.
Oh, tarantado ka. Ha? Animal ka. O, ngayon, panuuri natin yung muka nitong hinayupak na hindot na to. Ha? O. Ito. Papugi ang animal. O, yan po yung kanyang pagmumuka. Alam mo, boy, pag makita lang kita, tadyak-tadyakan kita eh. Ha? Yung laruan mo, palamon ko yan sa'yo. Ha? O, panoorin po natin yung kanyang katarantaduhan dito. Yung mukha niya yan ha, yung nagbabanta. O, yan po yung mukha ng isang nagbabanta sa sibilyan. Siya ay sundalo, pero ang sibilyan na dapat pinoprotektahan ay pinagbabantaan nitong kutong lupa na to. Ha? Pinagbabantaan. Di ba kayo dapat yung poprotekta sa mga sibilyan? Tapos ngayon magbabanta ka pag nakabalik mga Duterte, papatayin mo yung tao? Armed Forces of the Philippines, sana po ito ay matutukan nyo yung kapansanan nitong puki ng inang to. Ha? Dapat, ano na yan, tanggalin na yan sa serbisyo. Ha? Kasi ang yabang eh. Ang yabang ng kutong lupa na to. No? Tanggalin po ito sa serbisyo kung kinakailangan kasi mali po ang pagbabanta. Mali po. O, eto pa. Yan po yung mukha niya ha. O, eto pa. Papakita ko yung isa pang conversation. O, yan. O, sabi dito, mukha mo okay na. Ayan ha, pinost na kita boy. Sabi ng kaibigan natin. Ayan ha. Kahit post mo ako, wala akong pakialam. Okay. Sabi nung isa. Tingnan mo. Itsura mo. Sa itsura ko. Ang layo, ang pugi ko, sabi nung isa. Sabi naman itong sundalong hilaw. Ilong parang kalawakan. Eto po pag isang sundalo po ba, pwede po bang manlait sa mga sibilyan? Allowed po ba yun? Pagkakaalam ko, hindi, di ba? Hindi ka dapat manlait. Ngayon, bakit mo ginagawa yan? Nanlalait ka? Unang-una, nagbanta ka? Pangalawa, nanlait ka? Ha? Alam mo, nandito ka lang sa akin, hambalusin kita eh. Diba? Nasa tabi lang kita ngayon. Nako. Ayan o. Ayan yung... Yan yung pagmumukha niya, no? Ayan o. Tangina mo ka. Ito po utak kriminal po. Utak kriminal. Nagbabanta. Diba? Nagbabanta. Nanlalait pa. Yan na yung kinapugi mo? Naku. Pigilan mo ako. Pigilan nyo ako. Tatamaan ka talaga sa akin. Ha? Boy! Yung tatay at nanay mo, pag-uumpugin ko kayong tatlo, ha? Umayos ka. Tarantado ka. Ha? Gusto ko magpakabait ngayong araw na to, pero tumutubo yung sungay ko sa'yo eh. Nimal ka? Walang hiya ka? I-share po natin yung pagmumukha. Wag na yung video na to. Yung pagmumukha na lang niya, screenshot nyo, i-post nyo, pati yung conversation. Wag na yung video na to. Tarantado. Ayan ang pangalan ng kanyang TikTok ay Dong. At kung namukhaan nyo po ito, okay, PM nyo po sa akin yung pangalan nito. Message nyo po sa akin. Kasi gusto ko itong makausap eh. Chat ko ito sa Facebook, i-video call ko to. I-video call ko to. Animal na to. Sana po ito ay mapansin ng Armed Forces of the Philippines. Pasensya na. Pasensya na po kung yung banat ko dito sa kulangot na to ay below the belt din. Pasensya na. At least tayo hindi nagbabanta. Pero pag makita ko to, nako, yayakapin talaga kita ng mahigpit hanggang sa maging violet ka. Ganyan magmahal si Ballpoint Man ng mga kaibigan. Nang yayakap ng mahigpit para maging violet ka. Diba? Igil mo ako Nimal ka. Anyway mga pre, eto na. At next topic na po tayo. Nimal na sundalong hilaw yan. Eto, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong mga nahuli mga pasaway. Sinampula ng Police Regional Office 7 of Row 7 ang dalawang individual na umano'y nagpakalat ng fake news sa social media. Ito ay matapos silang sampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
Ayon kay Police Regional Office Director, Police Brigadier General Red Maranan, kaugnay ito sa ipinakalat na video ng Sinulog Grand Procession, subalit pinalabas na protest rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Edited, papatungan ng audio yung video para may mga sumisigaw-sigaw na Duterte, Duterte. Bakit po nila yung ginagawa? Bakit? Unang-una, for the views. Okay? Para kumita sila sa fake news. Totoo po yan. And then, pangalawa, wala na pong supporter yung mga Duterte kaya gumagawa na lang ng mga fake news. Ng mga panlilin lang sa publiko. Panlilin lang sa mga Pilipino. Yung iba dyan, bayaran. Bayaran para ano? Para gumawa ng fake news. Online kasi ito, ano? So hinabol natin at sinundan natin yung mga digital footprint at natunto natin kung sino yung mga tao na nagpapakalat nga ng mga video na kung saan itong mga video na ito ay sinasabi nila na doon sa isang lugar ay maraming taong nagpo-protesta. Subalit hindi naman pala, kundi itong mga video ito ay mga edited lang at dinadagdagan ng ano-anong mga applications, yung background at saka yung narration na nagdudulot naman ng kalituhan sa ating mga kababayan. Sinabi pa ni General Maranan, seryosong paglabag ang pagpapakalat ng fake news dahil may epekto ito sa tiwala at kaligtasan ng publiko. Doon naman sa mga tao na naghahangad ng kaguluhan, panic and kalituhan, huwag nilang gawin yan sapagkat meron silang nalalabag na batas. Bukod doon, nakakaperwisyo ka ng mga inosenteng tao. May mga nagkakancel ng appointment, may mga hindi pumupunta doon sa lugar na yun kahit may mga official and personal transaction sila dahil akala nila totoo yung mga pinupunta. Halimbawa, negosyante ka, may transaction ka sa lugar na yan. Oo. Sasabihin mo lang, cancel na lang natin, next day na lang kasi traffic hindi tayo makakadaan dyan. Yun pala, hindi naman totoo, fake news naman. O diba? Abala sa mga negosyante, sa lahat ng may mga transaksyong mga legal. Diba? Abala. Panlilin lang. Fake news. Post na ganong kalaki yung crowd. So, naaabala. At bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kababayan ay nasasayang. Babala ng Pro7 sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Maaari silang makulong ng hindi bababa sa 12 taon. Ang paghabol sa mga nagpapakalat ng fake news ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Yun! Si Marbil po ay talagang nag-utos na talagang dakpin itong mga fake news na to. No? Mga Pilipinong makadutae. Siyempre, mga Duterte naman po yung nag-i-edit ng video, hindi naman po mga PBBM supporter. Siyempre, mga Duterte huulihin. Mga Duterte supporter na mahilig sa fake news. Okay lang naman, wala namang problema kung Duterte ka eh. No problem. Diba? Pero kung Duterte ka at fake news ka na, ay dyan ka madadali. Diba? Dyan ka talagang matutudas. Oh. Congratulations sa mga hinuli na at huhulihin pa lang. Ang galing-galing nyo kasi. Diba? Gusto nyong sumikat at magkapera sa maling paraan. Sa bagay, mabilis kasi yung pera eh. Pag alam mo yung nag-upload ka lang ng fake news, nagpapakalat ka ng fake news, bukod sa kumikita ka pa sa mga uploads mo, binabayaran ka pa. Diba? Bayad ka pa ng mga laos na politiko. Sige! Ang tanong ko nga dito sino kaya nagpupondo dito sa mga to? Oh. Sino bang kalaban ng mga Marcos? Diba? Sinong kalaban? Comment nyo, i-comment nyo. So, diba? At least nabigyan po natin ito ng oras, nabigyan po natin ng reaksyon yung ganitong klaseng mga issue. Ayan gumagalaw na po ang gobyerno. Iniisa-isa na itong mga pasaway sa ating bansa. Itong mga papakalat ng fake news. Good luck! Magdasal kayo kay Kibuloy. Baka sakaling ipa-stop niya ito. Ha? So, yun lang yung ating video ngayon mga pre. Siyempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong dito. Meron po tayong Facebook page. Yan, huwag niyong kalimutang i-follow. Ayan Facebook ko yan. Iba din yung banat natin dyan. Kaya, follow niyo po ako sa ating Facebook page. Okay? Ayan maraming salamat sa sumama sa ating live ngayon.
So hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So yun lang muna yung ating video mga pre. Babay po muna pansamantala. Kita-kits po sa susunod na video.